So mga kababayan, panoorin niyo itong diskusyon ni Congressman Marcolita kung saan medyo binakbakan niya dito si Justice Carpio. Yung matandaan si Justice Carpio, dating Justice Carpio ang naglabas nitong issue na ito patungkol sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Patungkulan niya sa hindi kumbaga yung conviction ni Bongbong Marcos. Sabi ni Congressman Marcolita dito, hindi niya daw maintindihan kung paano naging justice itong si Justice Carpio, dating Justice Carpio. Tila sasabi ko dito mga kababayan, parang lutang itong si Justice Carpio o di kaya nagbulag-bulagan lamang dahil sa mga personal nilang agenda, dahil wala naman talaga silang maibabato dito kay Bongbong Marcos kundi ito na lamang. Matandaan nyo, sinabi ni Congressman Marcolita mga kababayan, ay itong si Bongbong Marcos sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita na ganito kataas yung rating. Imagine mo mga kababayan, halos umabot na daw si dating Senador Bongbong Marcos 60+% na rating. Ito daw ang pinaka nasaksihan niya sa buong buhay niya kumpara daw sa nakaraang mga napakataas yung halos daw kahit daw pagsamasamahin pa itong mga kalaban ni Bongbong Marcos wala sa kalingkingan sa kumpara sa rating. Imagine mo 60+% yung rating. Si Leni 15% lamang. So anong chance nila? Kaya itong mga kalaban niya ay lalo na itong alam mo na kung sino mga allergy dyan ay ginagamit yung lahat ng paraan. Sukdulan na gamitin nilang lahat ng makinarya nila para matibag itong si Bongbong Marcos. So panoorin niyo itong mga kababayan itong diskusyon ni Congressman Marcolita. Huwag niyo rin kalimutan i-subscribe itong ating channel at i-follow itong ating page. Kasi ilalagay ko rin ito sa Facebook at ilalagay ko rin sa ating YouTube channel. So huwag niyo kalimutan suportahan itong ating channel. So panoorin niyo ito mga kababayan. So maraming salamat. Sinasabi naman ng Justice Carpio, hindi ko malaman kung bakit naging justice pa yung tao na yun Parang pinagtataka mo pa yung nangyari din. Kasi bago po ang araw. Nobyembre pa lang, tinatalakay na natin yan. Ang sabi ko sa'yo, walang mangyayari sa mga petisyon na yan. Ganun ho ba? Napakaliwanag naman, sabi ko. Napakaliwanag naman. Ang pinagbabasihan natin dito kako, yung desisyon ng Court of Appeals. Opo. Naging final and executory, kahit ano pang gawin mo, kahit maglulundag pa yung makalaban ni Bongbong Marcos dyan, hindi na pwedeng baguhin yon. Ang COMELEC dyan ay walang kapangyarihan para reviewin, lalong-lalo na baguhin yung mismong desisyon ng Court of Appeals. Ang desisyon niya dyan ay pagbayarin lang ng fine si Bongbong Marcos. Di ba yun ang pinanggalingan ito lahat Opo. Ngayon, pagka ikaw ay nagbayad ng fine, hindi ka convicted. Sinasabi naman ng Justice Carpio, hindi ko malaman kung bakit naging justice pa yung tao na yun Convicted. Fine nga lamang dyan. Hindi ba niya naiintindihan kung ano yung fine? Ngayon, pinipilit kasi niya na yung fine ay conviction. Kaya hindi tayo magkaintindihan noon. Kasi nga naman, kung halimbawa, ang trato niya ay convicted yun, merong conviction, merong mga accessory penalties dyan, katulad ng disqualification. Yan ang gusto nilang mangyari. Sa totoo lang, kung pwede lang nilang baguhin yung decision ng Court of Appeals, matagal na nilang ginawa sapagkat nandun talaga ang kasagutan doon. Ngayon, itong mga ibang petisyon, naglayon naman na kansilahin na lang kasi daw yung pagsagot niya sa mga tanong, ikaw ba'y na-convict? Hindi nga convicted dyan sa buong panahon ng pagtakbo ni Bongbong Marcos, tumakbo na gobernador, tumakbo na congressman, tumakbo na senador, tumakbo na vice president, wala sa kanyang dugo na isalin sa dugo niya yung salitang conviction. Kaya ang kanyang pagkakaalam in good faith, in honest good faith, talagang hindi siya convicted. Talaga namang hindi. So, nung sinagot niyang hindi ako convicted, hindi siya nagsasabi ng doon. Hindi siya nagsisinungaling. Ito ngayon ang kinilala ngayon ng second division ng COMELEC. Matagal na nating sinabi ito, Jen, at matagal na nating diniscuss. Nobyembre pa, pinagtatalunan na natin ito. Walang mangyayari sa mga petisyon na yan.
Kaya ako hindi ako nagtataka, Jen. Pero, well, alam niyo po, Kong, siyempre, yung mga pangkariwang tao, hindi naman kami abogado. Kasi, di ba, iniisip nila, tsaka nilalatang, ipinipintan nila sa isip ng tao. Hindi, ang hatol nga fine pagmumulta. Di ibig sabihin niya, sapagkat yun ang hatol, may conviction. Ang conviction niya, yun nga, na magmulta siya. Hindi nga eh. Yung kasing petition din ay para siya ay usigin tax evasion o hindi pagbabayad ng income tax. Opo. Kung halimbawa yun ang naging decision, convicted talaga siya doon. Ayun. Ni hindi tax evasion yung pinag-usapan din eh. Sapagkat ang pinag-uusapan lang yung failure to file income tax. Opo. Kaya nga ang kanyang naging parusa ay fine lang. O hindi ba maintindihan? Napakahirap namang paano kasi yung nagbibigay ng pahayag dito kasi mga dati pa namang maestrado. Yun na nga po, Kong. Oo. Ngayon, nabibigyan tuloy ng napakalaking importansya ng kahit anong sabihin nila, kahit pamali nilang sabihin, akala mo yung nagiging totoo. Kaya nga kung minsan ay nadadala yung mga ibang kababayan natin sa paniniwala na gano'n nga yung nangyari kay Bongbong Marcos. Opo. Totoo yun, Kong. Kasi ako, siyempre kapag ka nagpaliwanag, dating dean ng mga College of Law, no? Tapos mga kilalang universidad pa, doon sila nagtuturo. At tapos nagpapaliwanag, iretiradong Supreme Court Justice, di ba? Kung kami mga pangkaraniwang mamamayan, may pipinta talaga sa isip namin, talaga nga pala, convicted talaga. No? May pagsisinungaling talaga. Yun po ang yun po ang dating sa amin, Kong. Siguro para madaling unawain din, ito yung tanong mo kay Justice Carpio. Opo. Justice Carpio mo, kung si Bongbong Marcos ay convicted, bakit fine lang yung pinagbayad sa kanya? Di ba? Opo. Nakalagay ba sa desisyon anong siya magbayad ng fine? Mr. Bongbong Marcos, kalakip ng iyong pagbabayad ng fine na aming dinidesisyonan sa araw na ito. Kalakip nito ay yung accessory penalty na mula ngayon, ikaw ay hindi na pwedeng humawak ng kahit anong katungkulang pampubliko sa buong buhay mo. Nakalagay ba yun, Jen? Wala pong ganon, Kong, doon sa desisyon. Opo. Itanong mo kay Justice Carpio kung yun ay nakalagay. Kasi kapag ikaw talaga ay hindi napapayagan na humawak ng anumang pampublikong tungkulin sa lahat ng panahon ng buhay mo, ilalagay yun sa decision, Jen. Opo. Nilagay ba? Yan ang itanong mo. Nilagay ba? Dalawa lang naman ang tanong eh. Kung convicted ka mo, Justice Carpio, bakit pinagbayad lang ng Court of Appeals ng fine? At nung bayad siya ng fine ka mo, isinama ba ka mo yung accessory penalty? O ipasagot mo sa kanya yan. Palagay ko naman, kaya niya yung sagutin. Alam nyo, Kong, may babalita ko lang sa inyo. Bago po ang desisyon kahapon, muntik nang mapaniwala itong ating mga kaibigan dyan sa Laguna, si Kuya Dado Viles at si Kuya Joel. Naku, tawag agad sa akin, naku, Jen, may nagpaliwanag niya sa amin, Dean ng College of Law, convicted si Marcos bago pa dumating yung araw ng Lunes. Kaya tuloy ako kakabaka rin ito kung talaga nga bang gano'n ang magiging desisyon At saka nakakalimutan nila, Jen, yung pinag-uusapan natin, yung mga kaso ni Bongbong, 82, 85 yan, Jen. Ang umiiral na batas doon, yung NIRC 1977. Opo. Ibig sabihin, yung pinipilit nilang presidential decree na dapat sana ay doon hinatulan si Bongbong Marcos, hindi po pwede yun dahil magiging retroactive ang epekto ng batas. Alam din ni Justice Carpio, hindi kakapit yung batas niyo kay Bongbong. Ayun. Kaya pala binanggit yun, Kong, doon sa decision ng COMELEC Second Division, hindi sakop nung batas pala, nung ito ay iniakda, yung kaso sapagkat parang 1985 pa ata yung usaping ito kay Bongbong Marcos, Kong. Tama ka dyan. Alam mo, hindi ko naman nilalahat. Kahit na mahistrado ka pa ng Korte Suprema, sa totoo lang, kung gusto nilang papanalunin ang isang kaso, gagawa't gagawa yan ng kahit ano lamang basihan. Kahit ang pinag-uusapan ay gabuhok lang ang kaibahan yan. Kaya nilang gawin yan. Marami akong mga sasangkot na mga kaso
ginawa mismo ng iba't ibang hustisya o justice ng kataas-taas na hukuman na kayang-kaya nilang palitawin ang isang bagay kung gusto nilang maipanalo ito sa anumang paraan. Sana huwag na nilang ipilit itong ganitong kasimpleng kaso at huwag nilang ipilit. Siguro, kung talagang naniniwala sila na yung kandidatong kanilang inendorso ay may kakayahan at siya'y gusto ng tao, gawin na lamang natin na batayan kung ano ang tinig ng taong bayan. Hindi na yung uunahan na lang nila na para lamang may pagtagumpay yung kandidatong gusto nilang suportahan ay kinakailang ma-disqualify yung isa. Hindi yun ang demokrasya. Hindi yan ang demokrasya sa bansang ito, Jen. Doon ho naman sa punto kong sige, nagpasa na ang second division. Pero siyempre, yung mga petitioner po nito ay hindi naman mapipigilan itong naiakit ito sa kataas-taas ang hukuman. So, maaari niyang doon pa rin ang laban sa Supreme Court o kaya naman sa unbank ng COMELEC. Ba't pinipigilan ba natin sila din? Ang una nilang gagawin ang una nilang gagawin dyan dahil sa division lang ang nagpasa dyan. The rules ng COMELEC dyan, within 5 days, magmo-motion for reconsideration sila at yan ay babagsak sa NBank. Pagkatapos pagtatalo na ng NBank, kapag nanalo uli ang Bongbong Marcos dyan, pwede pa silang pumunta sa Korte Suprema. Ngayon, maghihintay sila, sa Korte Suprema, maghihintay sila ng 2 taon bago siyang Korte Suprema. Tapos ng eleksyon. Tapos ng box nun dyan. Oo nga po, nakapagpasya na ang taong bayan kung sino man ang kanilang papasyahan sa May 2022. Ngayon doon sa isang usapin din po na halos parehas din ang kanilang laman ng petition ko. Pero ito naman ay disqualification kasi yung kahapon natin, dinisisyonan ay yung para sa kanyang certificate of candidacy. Pero doon naman sa first division, ay yung disqualification case. Pero mukhang parehas lang din po ang ginamit na batayan ng mga petitioner. Mas mababaw nga ang katwiran yan dyan kaysa doon sa isa Yung isa, hindi ko sinasabi latin. Mababaw naman yun. Kaya lang ito, mas mababaw pa yan. Ang sabi pa naman, lumalabas kayo sa social media ko, mukhang yun daw po ang mas mabigat na pagpapasyahan. Bagamat dapat kahapon po ito, pero hindi natuloy kasi meron natang sumulat nung desisyon na nagkaroon ng COVID. Well, ano man ang naging usapin, 4 na araw pa po mula kahapon, ipapalabas din po yung desisyon ng first division ng COMELEC. Nagsabi naman mabigat yan siguro, mas marami siyang viral load ng Omicron na kung ating kalatap. Ano po, sa kabatiran po ng ating mga... Hindi rin na wala ka na sa audio Hindi ko, may tumawag may sumingit din sa ating cellphone. Doon sa punto ko, siguro sa ating mga kababayan na lamang, ay makapagbigay tayo ng bilin sa kanila. Hindi naman ibig sabihin ay tayo ay pabor sa ganito, pabor sa ganyan. Kundi magkaroon na lamang siguro ng patas na pananaw tungkol sa mga usaping ito ko. Di po ba? Ang magiging patas na pananaw din ay yung hayaan mo ng demokrasya sa pamamagitan ng balota ay manaig sa ating bansa. Ayun. Huwag nilang papayagan ng dahil lamang ang BBM ay talagang nakikita mo sa lahat ng antas ng survey na lumilitaw, parang 62% na yata yung kanyang rating. Kahit na pagsamasamahin mo yung mga kalaban nila, pagsamasamahin mo yung rating nila, parang wala pa sa kalahati ni BBM. Opo. Ganyan ang nangyari, mahirap nang i-reverse yung ganyang kalaking lead din Matagal na rin akong nagmamasid tungkol sa politika. Ngayon lang siguro mangyayari na makakapag-elect tayo ng presidente na majority sa panahong ito sapagkat mahirap nang lansagin, mahirap nang buwagin yung 62%. Ang mga kalaban naman po kasi mukhang yun na lang ang kanila nakikitang kaparaanan. Una, maalis sa landas nila yung balakid. Ang balakid sa kanila itong Bongbong Marcos halatang halata na Yan ang pinaka-obvious na kanilang gagawin dahil nga sa kawalan na ng magagawa pa na basagin yung 62% na yun. Iisang paraan na lamang ang kanilang naiisip kapag ka na-disqualify nila yung BBM
doon lang sila magkakaroon ng pagkakataon. Napakalinaw naman doon. Pero ang nasabi natin, pairalin natin ang demokrasya sa bansang ito, lalong-lalo na kung pinag-uusapan ay yung pagpili ng magiging leader. Hayaan natin ang mamamayan ang pumili sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpapasya. Hindi yung pagmamatuwid na ginagawa ng mga iilan na sa ngayon yata ay tinamaan ng napakalaking load ng virus ng Omicron at hindi nakapag-iisip ng mabuti. Ay, nako. Anyway, Kong, ako, masasabi ko lang sa ating makawain, mag-obserba. Huwag na lamang siguro, kasi minsan sa social media, nauuwi sa pagtatalo, pag-aaway-away, iwasan na lang siguro yun, no? At least, hintayin na lang natin kung ano ang magiging desisyon ng taong bayan sa araw mismo ng eleksyon. Di po ba, Kong? Hindi natin mayaalin sa mga, lalo na yung mga negative campaigning dyan, yung mga ninenervyos. Kapag tayong isang tao ay mataas na o papataas ang rating halimbawa at maaaring siya'y ma-elect na senador, ay ngayon pa gagawa na ng negative campaigning kahit na sa anong paraan, makapandaya lang, makapanira lang, makapanlinlang lang ng tao para yung iniisip nilang tao na maaaring makaluklok sa Senado ay hindi magkaroon ng pagkakataon. Ay, nako. Anyway,